Kumusta reviewers? Sa video ito, tatalakayin natin ang peace and human rights concepts. Let's begin by defining human rights. What are human rights? It refers to norms that aim to protect people from political, legal, and social abuses. So this definition is according to Stanford Encyclopedia of Philosophy. Sa madaling salita, ang karapatang pantao ay tumutukoy sa isang hanay ng mga pangunahing karapatan at kalayaan na itinuturing na likas sa lahat ng mga individual, anuman ang kanilang nationality, ethnicity, religion, gender o iba pang mga katangian. Ang mga karapatang ito ay tinataguyod upang protektahan ang mga tao mula sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso at tiyakin ang kanilang dignity at well-being. Human rights are first, universal and inalienable. Human rights belong to all and cannot be taken away unless specific situations call for it. However, the deprivation of a person's right is subject to due process. Sinasabi dito na ang human rights ay universal. Ibig sabihin, they apply to all people sa ang sulok ng mundo and without exception. Kaya naman ang mga karapatang ito ay hindi nakabatay sa citizenship at hindi rin maaring ibigay o alisin ng anumang government or authority. Ito ay tinuturing na inalienable na nangangahulugang hindi ito maaring isuko o ipagpalit sa ilalim ng normal na kalagayan. Gayunpaman, may mga sitwasyon tulad ng pagkakasangkot sa krimen kung saan ang pansamantalang pagkawala ng ilang karapatan ay maaring maganap sa pamamagitan ng legal at makatarungan na paraan. Next, human rights are interdependent and indivisible. So whatever happens to even one right, fulfillment or violation can directly affect the others. Ang ibig sabihin nito na interconnected at mutually dependent ang mga karapatang pantao. Kaya naman ang pagkakamit ng isang karapatan ay madalas na nakasalalay sa paggamit ng iba pang mga karapatan. Halimbawa, ang karapatan sa edukasyon ay maaaring konektado sa karapatan sa trabaho at karapatan sa kalusugan. Kung ang isang karapatan ay nilabag o hindi na ipapatupad, maaari itong magdulot ng magkasunod na epekto sa pakinabang ng iba pang mga karapatan. Sa makatuwid, ang proteksyon at pagpapalaganap ng karapatang pantao ay pangkalahatan at magkakaugnay. Another, human rights are equal and non-discriminatory. Human rights protect all people regardless of race, nationality, gender, religion, and political leaning, among others. They should be respected without prejudice. Layunin ng human rights na protektahan ang lahat ng tao ng pantay at walang diskriminasyon, batay sa lahi, nationality, gender, religion, political affiliation o iba pang mga katayuan. Kaya naman itinuturing na violation of human rights ang diskriminasyon batay sa mga kadahilanang ito. Ipinapaabot ng mga prinsipyo ng human rights na dapat tratuhin ng mga individual ng pantay at may dignidad, anuman ang kanilang pinanggalingan, at ang mga policies and practices ay dapat na nagpapalaganap ng pantay na pagtrato at nagpe-prevent ng discrimination. Did you know that December 4 to 10 every year is marked as National Human Rights Consciousness Week via Republic Act number 9201, and December 10 is also considered as the United Nations Human Rights Day. It commemorates the day the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Ang National Human Rights Consciousness Week at United Nations Human Rights Day ay nagpapaalala sa mga mahalagang prinsipyo ng karapatang pantao at sa patuloy na mga pagsisikap na protektahan at itaguyod ang mga ito, both at the national and international levels. Ito ay panahon para sa governments, organizations at mga individual na magbalik tanaw sa mga pag-unlad na nagawa na para sa human rights at syempre, mag-recommit at masigurado na ang mga karapatang ito ay ginagalang at tinatamasa ng lahat. Ngayon naman ay talakayin natin ang laws ensuring the human rights of Filipino citizens. Ang Pilipinas, gaya ng ibang mga bansa, ay may mga batas at mga legal na dokumento na nagtitiyak ng proteksyon at pagpapabuti sa karapatan ng mga mamamayan nito. Dalawang pangunahing legal na kasangkapan na may malaking papel sa pag-aalaga sa karapatan ng mga mamamayan sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una na dito ay ang Bill of Rights. It can be found in Article 3 of the 1987 Philippine
Philippine Constitution. So ang Bill of Rights sa 1987 Philippine Constitution ay isang mahalagang bahagi ng legal framework ng bansa. Matatagpuan ito sa Article 3 ng Constitution. Ang seksyong ito ay nagpapahayag ng iba't ibang pangunahing karapatang pantao at civil liberties na nagbibigay ng mga legal na proteksyon para sa mga mamamayang Pilipino. Another is the UN International Bill of Human Rights. It is a consolidation of three legal documents. Ang UN International Bill of Human Rights ay isang koleksyon ng tatlong mahalagang international legal documents na bumubuo ng pundasyon ng Global Human Rights Framework. Una na dito ay ang Universal Declaration of Human Rights. Ito ay naglalatag ng komprehensibong listahan ng mga pangunahing karapatang pantao na dapat pangalagaan universally. Kasama rito ang mga karapatan tulad ng right to life, liberty and security, freedom from torture, and freedom of thought, conscience, and religion. Another is the International Covenant on Civil and Political Rights. Ito naman ay isang treaty na naglilista ng specific civil and political rights na dapat pangalagaan at itaguyod ng mga bansa. Kasama rito ang right to life, freedom of expression, and right to a fair trial. Last but not least is the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Katulad ng International Covenant on Civil and Political Rights, ang International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights ay isang treaty na nakatuon sa mga karapatan na may kinalaman sa economic, social, and cultural rights. Kasama rito ang rights related to work, education, and adequate standard of living. So who oversees the fulfillment and protection of human rights in the Philippines? Well, it is the Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights sa Pilipinas ay isang constitutional body na may mahalagang papel sa pangangalaga at pagpapalaganap ng karapatan ng tao sa bansa. It primarily handles the investigations of human rights violations. Sa madaling salita, ang pangunahing tungkulin ng CHR ay mag-imbestiga at mag-document ng mga paglabag sa karapatang pantao na nagaganap sa loob ng Pilipinas. Also, it was established in 1986. It is an independent body which ensures the protection of human rights guaranteed by the Bill of Rights. Sa madaling salita, itinatag ang CHR noong 1986 at ito ay tinatag bilang isang independent na ahensya. Ang operasyon nito ay hiwalay mula sa gobyerno at may autonomy na imbestigahan at mag-ulat hinggil sa mga paglabag sa karapatang pantao without undue influence mula sa politika o iba pang interes. It also provides assistance and legal measures for the protection of human rights guided by Section 18, Article 13 of the Philippine Constitution. Bukod sa investigasyon, nagbibigay din ng tulong at legal na hakbang ang CHR sa mga individual na ang karapatan ay nilabag. Maaring ito'y mangyari sa anyo ng legal representation, counseling, advocacy at advice sa mga naghahanap ng katarungan para sa human rights abuses. However, it has no power to resolve issues as stated in the Supreme Court decision in 1991. Ibig sabihin nito na mayroong mga limitasyon ang CHR, bagamat ito ay maaaring mag-investigate, mag-document at mag-recommend ng mga aksyon para tugunan ang human rights violations, wala itong kapangyarihan na ma-resolve ang mga isyong ito ng mag-isa. Ito'y dahil ang pangunahing papel nito ay nakafocus sa monitoring at reporting, at kulang ito sa kapangyarihan na ipatupad ang recommendations nito. Sa huli, ang paglutas ng mga kaso hinggil sa human rights, kabilang na ang criminal prosecutions, ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang mga hukuman. Despite all this, do you think criminals or those who break the law still enjoy human rights? Yes, criminals or those in conflict with the law are still protected by rights as indicated in the Philippines Criminal Code and of course the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Ibig sabihin nito na ang mga kriminal o mga individual na lumabag sa batas ay patuloy na may mga karapatang pantao. Ang pangangalaga ng human rights ay isang pangunahing prinsipyo na itinatag sa iba't ibang international and national legal frameworks, kasama na ang Philippines Criminal Code at ang United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
This time, let's discuss the facts about human rights in the Philippines. Ang mga katotohanan tungkol sa human rights sa Pilipinas ay nagpapakita ng iba't ibang issues kaugnay ng mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. As of January 2018, Human Rights Watch claims that over 12,000 drug suspects have been killed since the war on drugs commenced on July 1, 2016. Ang war on drugs sa Pilipinas na nagsimula noong June 1, 2016 ay nagresulta ng maraming mga namatay. Ayon sa Human Rights Watch, mahigit 12,000 drug suspects ang napatay as of January 2018. Marami sa mga ito ay posible na dahil sa mga extrajudicial killing. From July 1, 2016 to September 26, 2017, 3,906 suspected drug users and dealers were killed by police. These numbers from the Philippine Drug Enforcement Agency do not include deaths from unidentified gunmen. These so-called extrajudicial killings have been responsible for thousands of more deaths. Isinasaad dito ang police killings na mula July 1, 2016 hanggang September 26, 2017, 3,906 na mga suspected drug users and dealers ang napatay ng pulisya. Ito ay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang datos na ito ay hindi kasama ang mga patayan na sanhi ng mga unidentified gunman na nagdudulot ng libu-libong mga pagkamatay. Next, an average of 4 Filipinos a day are killed by drive-by motorcycle attacks, according to data from the Philippine National Police. Isinasaad naman dito ang motorcycle drive-by attacks. Ayon sa datos ng Philippine National Police, mayroong average na 4 na Pilipino bawat araw ang napatay sa mga atake gamit ang motorsiklo. Between July 1, 2016 and September 26, 2017, 118,287 drug personalities were arrested and 1,308,078 others surrendered to authorities. These numbers are according to an official government report. Sa mga pag-aresto at pag-surrender naman sa parehong panahon ng war on drugs noong July 1, 2016 hanggang September 26, 2017, na-record na may 118,287 mga personalidad na konektado sa droga ang naaresto at 1,308,078 naman ang mga sumuko sa mga otoridad. Ito ay ayon sa ulat ng official government. It has also been recorded that police have killed 56 children since the start of the war on drugs, according to Human Rights Watch. Ayon naman sa ulat ng Human Rights Watch, pinatay ng pulisya ang 56 na mga bata mula nang magsimula ang war on drugs. Ito ay nagpapakita ng malupit na epekto ng nasabing kampanya sa buhay ng mga kabataan. Since 1986, 177 Filipino reporters have been killed. According to Reporters Without Borders, the Philippines was the deadliest country in Asia for journalists in 2017. Ito ay nangangahulugan na ang Pilipinas ay may nakababahalang record ng karahasan laban sa mga journalist. Mula 1986 na itala ang pagkamatay ng 177 na Filipino reporters at noong 2017 ito ay tinukoy ng Reporters Without Borders bilang pinakamapanganib na bansa sa Asia para sa mga journalist. Isa pa, the Department of Labor and Employment reported that as of 2017, 18,000 women and children work in dangerous small-scale gold mining operations in the Philippines. Kaya naman ang child labor ay nanatiling malubhang problema sa Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment, noong 2017, may 18,000 na mga kababaihan at bata na nagtatrabaho sa mapanganib na operasyon ng small-scale gold mining. Ano pa? The Department of Social Welfare and Development stated that 85,570 child laborers work in the agricultural sector in the Philippines. Ayon sa datos na ito, sinabi ng Department of Social Welfare and Development na may 85,570 child laborers sa sektor ng agrikultura. So what else? More than 8,000 Filipinos were arrested from June 13 to June 26, 2018 for violating new anti-loitering laws. The laws have been labeled as discriminatory, essentially targeting and jailing poor Filipinos for being in public.
Sinasabi dito na noong 2018, mahigit 8,000 na mga Pilipino ang naaresto dahil sa paglabag sa mga bagong batas laban sa pagtambay. Ito ay kinundina dahil ito ay pumipilit sa mga mahihirap na Pilipino na nasa mga pampublikong lugar lamang at inilagay sa bilangguan. Next, as of September 2017, 94% of Filipinos behind bars were still awaiting their first day in court. The Department of Justice stated that it had over 700,000 outstanding cases. Ito naman ang backlog court cases. Maraming mga Pilipino sa criminal justice system ang naghihintay pa rin ng kanilang unang araw sa korte noong 2017 ng September. Iniulat ng Department of Justice na may mahigit 700,000 na nakabinbin na mga kaso na nagpapakita ng malalang pagkaantala sa judicial process. Sa kabuuan, ang mga datos na ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto kung saan ang mga alalahanin ukol sa human rights ay nananatiling problema sa Pilipinas, particular na sa konteksto ng law enforcement, drug-related policies, violence against children, journalists, at mga isyu kaugnay ng child labor at access sa justice. Ang pag-address sa mga hamon na ito at ang pag-uphold sa human rights ay patuloy na isyu para sa gobyerno at civil society sa Pilipinas. That concludes this video about peace and human rights concepts. I hope you have learned a great deal. Thank you.